immigration policy under the so-called Trump 2.0 marked one of the most consequential and controversial periods in recent U.S. history. God bless America! Sa bawat pag-alis ng isang Pilipino papuntang ibang bansa, may iniwang pangarap at pamilyang umaasa. Ngunit sa ilalim ng kalangitan ng Amerika, ang pangarap na ito ay hindi lamang para sa mga Pinoy. Ito rin ang hangarin ng mga kapatid nating Latino, ng mga Black migrants mula sa Africa at Caribbean, at ng libo-libong pamilyang naghahanap ng ligtas na tahanan. Para sa marami, ang United States ay simbolo ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng kinang ng American Dream, may isang anino na bumabalot sa lahat, anuman ang kulay ng iyong balat o pinagmulang bansa. Isang realidad ng takot, pangamba, at paghihiwalay. Ito ang kwento ng immigration enforcement at ang masakit na epekto nito sa mga pamilyang Pilipino at sa buong komunidad ng mga migrante. Sa Estados Unidos, ang Immigration and Customs Enforcement o ICE ay ang bakal na kamay ng batas. Ngunit sa ilalim ng Administrasyong Trump ngayong 2026, ang ICE ay naging isang higante. Ang budget nito ay lumobo sa $28.7 bilyong. Pero hindi lang ito usaping pera. Ito ay usapin ng agresibong pagpapatupad. Dapat nating tandaan bagamat nararamdaman nating mga Pilipino ang hagupit, ang mga Hispanic communities ang madalas na nasa front lines ng mass deportation at ang mga Black immigrants naman ang dumaranas ng pinakamataas na antas ng detensyon at surveillance ayon sa mga human rights groups. Suriin natin, sino nga ba ang tinatarget at bakit tila walang ligtas kahit ang mga legal na naninirahan? Ang ICE ay kumikilos sa loob ng bansa sa pamamagitan ng Enforcement and Removal Operations o ERO. Sa Pilipinas, madali nating gamitin ang terminong TNT o tago ng tago. Pero maraming mukha ang pagiging undocumented. Una, ang visa overstayers. Sila ang mga pumasok ng legal via tourist or student visa pero hindi na umalis. Ito ang kaso ng maraming Pilipino. Pangalawa, ang EWI or Entry Without Inspection. Sila ang mga pumunta sa border. Karamihan ay mga Hispanic migrants na tumakas sa karahasan ng Central America. Pangatlo, ang out of status. Mga taong may working visa pero nawalan ng trabaho o mga estudyanteng hindi na nakapag-enroll. Panghuli, legal limbo. Mga taong nasa ilalim ng DACA o Temporary Protected Status na biglang binawi ng gobyerno. Kahit ang mga lawful permanent residents o green card holders ay hindi naligtas. Sa bagong pulisya, kahit ang maliliit na pagkakamali sa dokumento o mga lumang minor offenses ay sapat na dahilan para sa deportasyon. Balikan natin ang kaso ni Llewellyn Dixon noong 2025, isang lab technician. 50 taon na sa Amerika, may green card, pero kinulong pa rin ng 3 buwan. Ngunit hindi lang siya ang biktima. Isipin natin ang libo-libong Latino families sa Texas at California na nahahati dahil sa mga collateral arrest, kung saan ang target ng ICE ay isang tao. Pero lahat ng madaanan nila sa bahay ay isinasama na rin sa kulungan. O ang mga Haitian or Mauritanian migrants sa Ohio at New York na madalas makaranas ng racial profiling. Sa isang ulat noong 2025, ipinakita na ang mga Black migrants ay mas malamang na mailagay sa solitary confinement sa loob ng mga detention centers kumpara sa ibang lahi. Sa panig ng mga Pinoy, nariyan si Guillermo Sorio o Kuya G.
Halos mapatalsik na siya noong Disyembre 2025 kung hindi lang dahil sa isang medical emergency. Ang tanong ng marami, kung ang mga taong tulad ni Dixon at Sorio na nag-aambag sa ekonomiya at sumunod sa batas sa loob ng ilang dekada ay pwede dakpin, sino pa ang ligtas? Bakit ito mahalaga? Simple lang. Dahil ang takot ay nakakahawa. May tinatayagang 350,000 undocumented Filipinos sa USA. Pero ang epekto ay damay ang lahat. Kapag ang isang Hispanic construction worker ay na-deport, tumitigil ang proyekto. Kapag ang isang Pinay caregiver ay natakot lumabas, walang mag-aalaga sa mga matatanda sa Amerika. At ang Pilipinas? Ang 38.34 bilyong dolyares na remittance noong 2024 ay ang ating economic lifeline. Kapag pinutol ng ICE ang kabuhayan ng isang migrant, pinapatay nila ang pagkakataon ng isang bata sa probinsya na makapagtapos ng pag-aaral. Pinapatay nila ang pangarap ng isang pamilyang makaahon sa hirap. Sa harap ng krisis na ito, hindi nananahimik ang komunidad. Hindi lang Pilipino ang lumalaban. Ang mga grupong tulad ng Tanggol Migrante at FFIND ay nakikipagtulungan sa mga Hispanic organizations tulad ng CHIRLA o CHIRLA at mga Black immigrant advocates tulad ng Black Alliance for Just Immigration. Binuo ang mga sanctuary spaces at Know Your Rights workshops. Dito itinuturo na hindi kailangan buksan ang pinto kung walang warrant na pinirmahan ng judge. May karapatang manahimik at may karapatang kumuha ng abogado. Ang payo ni Ambassador Romualdez na self-deportation ay tinanggihan ng marami. Dahil ang pag-uwi ay hindi madali kung ang babalikan mo ay kahirapan o kawalan ng hustisya. Ang immigration enforcement ay hindi lang usapin ng legal o illegal. Ito ay usapin ng pagkilala sa dignidad ng tao, maging Pinoy ka man, Latino o Black. Ang border ay maaaring guhit sa mapa pero ang pamilya ay walang hangganan. Sa bawat Pilipinong nangangamba, sa bawat katok sa pinto, sa bawat amang Hispanic na hindi nakauwi mula sa trabaho, sa bawat inang Black migrant na nagtatago para sa kanyang mga anak, tayo ay iisa sa laban na ito. Dahil ang tunay na sukatan ng isang bansa ay hindi kung gaano karaming tao ang kaya nitong itaboy, kundi kung paano nito pinoprotektahan ang mga pinakamahihina sa gitna natin. Ito ang realidad. Ito ang kwento ng ICE. At ito ang hamon sa ating lahat.